ito kasama pa rin yung handle nya. Yan, medyo mahirap lang i-align. Hanapin mo yung butas. Tapos pag nanap mo yung butas, pasok agad. Yan. Kaiga, tapos ano, kabilang side naman. yan. So kahit pa paano na-shot na natin sa butas. Yan, kailangan lang ng i-align ng konti. Dahil wala tayong masyadong space. Yan, so medyo okay na yung angle niya. Yan. Yan, kailangan na lang natin i-align at higpitan ng konti. Yan. So kahit nakakabit na accessories, andun pa rin yung handle niya. Yan. Konting higpit. Kailangan i-over tight ang tornilyo. Ayun, naglag isa. Yan. Okay, parang konti. Yan, okay na. Yan. Higpit na. Ayan, ipupwesto naman natin ngayon sa kabila. Yan. I-align natin yung kabila. Tamang higpit lang para hindi siya malo-straight. Ayan. Masyadong higpit. Kasi baka mabasag din yung grip ng handle. Yan. Ayan. Tight na siya. Ano siya, ganyan. There you go. Yeah. So next, lalagay naman natin yung shield niya. Ito na yung barrier. Nakabit na tong barrier. Ito maganda to sa mga may dala-dala kang mga luggage. Hindi siya matatapon kahit saan-saan kasi may ano harang. So lalagay na natin yung barrier naman. Okay, So ayan na yung barrier.
tinanggal ko muna kanina para maikabit ko yung side mold niya. So yan, pag ganito siya. Ganyan ang forma niya. So i-align lang natin. Yan. So, naipasok na natin yung nuts nya. Lagyan natin itong tornilyo para hindi na malaglag. Yan, nalagay na. Ito naman is mas mabilis-bilis na ikabit to. Yan. Yan. Okay. Higpitan lang natin mga tornilyo niya. Ito yung isang lock niya. Lagay natin. Yan, so bago kayo maghigpit ng mga bolt, kailangan naka-insert na lahat ng mga tornilyo niya para mabilis lang mag-adjust. Yan. So nahigpitan na yung mga barrier side niya. Ngayon dito naman tayo. So ginawa ko, in-insert ko muna lahat ng bolt, tornilyo pala, at saka mga ano, para mas madali siyang i-adjust kung may kailangan kang i-adjust sa alignment, kaysa hinigpitan mo na kaagad tapos kailangan mong i-adjust yung kabilang side. So mas mahirap. So pinakamadali is insert mo lahat ng tornilyo para mabilis lang maghigpit. So higpitan na natin siya na lahat yan. Yan. So kanya lang ito. Pwede mo siyang itaas kung kailangan i-adjust. Yan. Kaya naman ako mag-a-adjust na. Ito na ako sa kabila. Ito na ako mag-a-adjust. Papalit na tayo ng size ng size pa. Kailangan ko na size. Natin kailangan ng extender. So tanggalin natin itong extender. Tapos sa kabilang side. Yan. So dito na ako mag-higpit. Tayo mag-higpit ng mga tornilyo. Kasi pag naigpitan mo na lahat, kailangan mag-adjust. Luluwagan mo ulit. Alright guys, so i-install ko itong bagong barrier ko sa Prado 150. Ito bagong dating from Keon, good quality product, Australian made. So ito, kakabit natin siya. Medyo mahirap lang yung pagkabit dahil medyo masikip. Di ko natin tinanggal yung mga ibang anik na nakakabit, yung mga bracket. So yun, ibobolt lang natin yan. Yan.
yun. So yan ang magiging barrier niya. Tapos papatong natin to. Yan. Kailangan lang natin yan. So ito na yung so ito na yung finished product natin na kinabit. So yan, matibay siya. Pwede kang maglagay ng ibang accessories dito, strap mo lang dito. So pwede kang maglagay ng sleeping bag, unan, mga maliliit na bagay, damit. So kabilaan yan. So ito drawer, ito yung power bank ko. Tapos yan, solar charging. Sa roof rack yung roof tray, yung solar panel 300 watt. So ito yung mga accessories, yan, mga pump, jack, support. Ito pinaka-importante sa lahat, pag may lulukok-pukpok yung mga ganito. Of course kailangan mo mga ibang gamit pag lumalakad ka, importante mga tools. So yan, ready na siya sa camping. So itong product pala na to is from Kaon. So good quality, makapal siya. Hindi siya basta-bastang medyo may kamahalan din pero sulit sa quality. Yan. Makapal yung mga bakal niya. Australian made. Yan. Maganda to pag marami kang mga daladalang bagahe. Yan. Alright, so see you in camping.